Uy, tara, tanim tayo ng ambulya. Ganda, oh. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Bago ang lahat guys, last week na nga pala ng ating limited edition Drip X Luffy version 1 sticker. Sobrang ganda nito. So ano pang hinihintay nyo? Check out nyo na yan. Meron ako ng bining halaman sa isa sa mga friends ko dito sa Las Piñas. Yan ay thank you kay Bri. Bili ako ng isang bunch ng ambulya, nilagay ko dun sa ating plant tank. Namiss ko lang mag-alaga ng ambulya. Ito ata yung isa sa mga favorite plants ko. Nung binili ko to, rekta lang sila dun sa aking plant tank and mukhang healthy naman ang ating mga stem plants. Nandito tayo ngayon sa drip table number 2. Nandun si JB, may inaayos lang siyang mga pipes dun sa area na yun. Meron ako ditong pre-prepare na 3 tubs. Meron akong gagawing parang medyo experiment. Titingnan natin kung effective ba talaga yung ating plant light. So itong mga tubs na to, ilalagyan natin ng konting-konting aqua soil para lang merong boost ng nutrition. Pag tinanim na natin yung ating mga ambulya. Yung gamit kong aqua soil ay TCFM Eco Soil Plus. Again, this is not sponsored. TCFM baka naman. Isi-scatter lang natin to dito sa ilalim ng ating mga tubs. Kasi ang plano ko, half ng ambulya ay ilalagay natin dito sa ating plant holding tank. Titingnan natin kung tutubo siya ng maayos under the plant light na binili natin para malaman natin kung effective talaga. Mundi ko na makalimutan, meron pala sa aking pinapa-try na bagong aqua soil ng isang brand. So, ang gagawin natin ay itatry na rin natin yun. Ilipat natin tong aqua soil dito. Tapos, itong aqua soil na bagong-bagong to ng isang brand na hindi pa natin pwedeng pangalanan ay itatry natin dito sa isang tub. Medyo kakaiba yung texture ng aqua soil na pinadala nila. Para na talaga siyang sand. Para siyang cosmetic sand ng aquarium. Parang lupa yung dating niya. Ito yung ilalagay natin dito sa tub number 1. Buhos lang natin dito yung aqua soil na pinadala nila. Lalahatin ko na para sulit na sulit. Ayan. Tapos, i-scatter lang natin. Make sure na even yung distribution. Punta tayo dito sa outdoor kasi kukuha ko ng mga soil pa doon. May stock soil ako doon. So ito yung ating pond. Dito natin itatanim yung ibang mga ambulya. Ilipat ko na dito yung mga pennywort. Kita nyo, nag-adjust na sila. So yung ibang ambulya ay dito natin itatanim. Meron ako ditong isang tub ng ambulya pero parang limited pa lang yung growth niya. So, kailangan ko ng mas maraming tub pa. Nakakuha na ako ng mixture ng sand and aqua soil galing dun sa ating container. Ito ay punong-puno na ng beneficial bacteria. Kukuha lang tayo ng konti dito. Tapos, ito top off natin to dito sa aqua soil. Ayan. Diyan natin siya ilalagay bago natin tapalan ng cosmetic sand. Nakapaghugas na ako ng aking beige sand. Isa to sa mga nakakapagod gawin sa ating hobby. Kung nakaka-relate kayo, let me know in the comment section ilang beses ba kayo naguhugas ng sand nyo bago mawala yung pagka-cloudy nila and maging clear yung tubig. Grabe. Now, ito top off lang natin ang ating mga mini plant box nitong beige sand na hinugasan natin. So, i-even out lang natin yan. Sana talaga sapat yung hinugasan ko. Ni-even out ko lang yung mga beige sand na nilagay ko para matakpan yung ating aqua soil and yung sand na nilagay natin dito. Naulan na dito sa ating drip outdoor. So, baka bukas na lang tayo magtanim. Tapusin natin yung nasa loob. Nakukuha lang tayo ng tubig dito sa ating plant holding tank. Tapos lalagyan lang natin ng tubig. Konting-konti lang ang ating mga drip plant containers. Para lang pag nagtanim tayo dito ng halaman ay hindi sila aangat. So okay lang na medyo nangingibabaw yung ilalim natin kasi konti lang naman talaga yung cosmetic sand na nilagay ko. Now nandito na yung ating ambulya. Kita nyo naman na lush yung color. Walang filter itong video na to. So magsisimula na tayo magtanim sa ating mga mini plant box. Ngayon ay done na tayo magtanim sa ating mga plant tubs. Makikita nyo na pinutol ko yung mga ambulya kasi medyo mahaba yung iba and gusto ko maging pare-pareho yung growth nila. Kaya ganito yung itsura nila ngayon. Yung mga stem plants naman kasi wala namang problema dahil cut and plant lang sila. Tapos gagawa ulit sila ng sarili nilang roots. Lagay na natin tong mga to dun sa ating drip plant holding tank. Uunahin na natin tong tub kung saan nilagay ko yung ating aqua soil na brand X pa. So hindi masyadong visible, dahan-dahan lang natin siyang ilulubog dito sa ating plant holding tank.
Pupunuan ko muna ng tubig. Now, unti-unti na natin siyang ibababa dito sa ating plant holding tank. 3 silang ihihilera ko dito sa gitna kasi dito nakatutok ang ating plant light. So, sobrang liwanag naman ito and I'm sure na maiilawan silang lahat. Andito na sa ating plant holding tank ang ating mga ambulya. By the way, itong plant holding tank pala nilalagyan ko ng mga assassin snails para in the future kapag nagbenta na tayo or nag-out na tayo ng halaman, sigurado kayong walang pond snails na nakakapit dun sa mga halaman nyo kasi usually kapag bumibili ng mga plants may mga nakakabit na pond snails. Pag dumamay dun sa tank nyo, hindi masyadong maganda. So again, nasa unahan yung ating Aquasoil Brand X, nasa likod yung dalawang TCFM Ecosoil Plus yung combination sand na nilagay natin dyan. I'm really having high hopes na tumubo itong ating mga ambulya under ng grow light natin. Meron pa akong mga ambulya dito pero dahil umuulan na, next time na natin tatanim. Kung meron pa kayong mga other plants na gustong i-recommend na ilagay natin dito sa ating drip plant holding tank, let me know in the comment section para mabibili na natin yan and try na rin natin i-propagate.